Huwag nyo iboto lahat ng nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Impeachment of Sara. Will that also be a subject tomorrow? That is not a subject for tomorrow, pero last month, ang panawagan ng Duterte Youth Party List, huwag nyo iboto lahat ng nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Saan kayo nakakita na nagpirmahan kayo 215 na naging 240 sa huling araw ng Kongreso in just 10 a.m., 11, 12, 1, 2, 3. 5 hours. Pumirma kayo, 215 kayo. As complainants ha, as complainants, binasa nyo ba yung mismong complaint nyo? Yung mga articles of impeachment? Kasi hindi ako makapaniwala na merong 215 na kongresista na naging 240 pa na in less than 5 hours bago mag-session ng alas 3, nabasa nyo, na-verify nyo yung complaint nyo, impeachment complaint. Di ba? Kaya nga masabi ko dyan sa inyo, sino mga iboboto ng mga Pilipino ngayong Mayo? Ang iboto nyo, yung merong paninindigan. Ang iboto nyo, yung kayang hindi mag-go with the flow. Yung kunyari, nakita nyo, nagpipirma na dyan, nakikipirma ka na lang. Di ba? Alam nyo, masabi ko sa inyo, ang inyong Duterte Youth Party List, nung Quadcom hearing, nung pinapahirapan si Pangulong Rodrigo Duterte ng 14 na oras sa Kongreso, sa 300 plus na kongresista, isa lang ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte, Duterte Youth Party List lamang po. Napagalitan pa kami doon. Ang sinabi lang namin, bakit tayo nagdadala dito ng mga biktima allegedly ng drug war? Wala man lang tayo inimbitahan dito kahit isa man lang magulang, isang Pilipino na ang kanyang anak nagahasa ng adik, napatay ng adik, nasaksak ng adik. Kung gusto natin ng isang balanse na hearing, nandun yung pamilya ng mga adik or ng EJK, alleged EJK, nandun rin sana yung pamilya kahit isa man lang ng mga napatay, nagahasa, nasaksak ng adik. Wala eh. So yun ang sinabi ng Duterte Youth Party List sa harap ng Kongreso, sa harap ni Pangulong Duterte.